O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode dito po sa ating talakayan, sa aking bagong YouTube channel. May counterpart din po itong Facebook page, Veritas. Dito po pumipili po ako ng isang topic na gusto kong pag-usapan natin ng malaliman para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala po tayo na ang Veritas o katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ngayon, napili ko pong topic. Kumakalat na ito sa social media bukas, Oktubre 12, araw ng araw po ng Linggo. Hmm? Ito yung itinakda nila Kiko Barsaga at ng mga DDS na tinatawag nilang People Power Tree. At gagawin nila ito hindi sa Liwasang Bonifacio, hindi sa Malacanang, hindi sa EDSA People Power Monument, hindi sa EDSA Shrine, kundi sa Forbes Park, doon sa Buendia Gate. Hmm? Actually, yung pagkakatakda nila ng lugar, ngayong araw lang nila itinakda. Noong nakaraang mga araw, kinakalat na nila ito. Kinakalat na nila ito na magkakaroon sila ng na bantayan, maghanda sa Oktubre 12. Ito na yung People Power Tree. Oh. Inano nila ito, ikinalat nila ito. Kaya lang, kung saan gagawin, paano gagawin, ngayon na lang nila nilabas. At ang panawagan ni Kiko Barsaga, nakilala nyo naman na itong si Kiko Barsaga, congressman ito ng Cavite. Yung bahagi ng Dasmariñas ang nire-represent nito. May pagka-weirdo rin ito ang tawag niya sa sarili niya Kong Miao. Kong Miao kasi ang trademark niya Miao Miao. Ngayon, talagang itong si Barsaga, kritiko talaga ito ng administrasyon ni Marcos. At ang panawagan niya, nanawagan na siya ng impeachment, nanawagan na siya ng Marcos resign, at ngayon, ang panawagan niya, people power na. Ito na daw kailangan na daw talaga ang people power para matapos na ang gobyerno ni Marcos. At sa ngayon, sa pagkakataong ito, si Barsaga ang nananawagan ng People Power Tree na ito. Itinakda niya ang pagtitipon doon di umano sa Forbes Park. Ay, alam naman natin ang Forbes Park. Diyan nakatira ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Diyan nakatira. Doon sa Buendia Gate ang itinakdang at alas 10 ng gabi. Bukas sa linggo ng gabi. Ang medyo nakakaiba dito sa panawagan ni Barsaga, ang panawagan ni Barsaga, papasukin ang Forbes Park. Papasukin ang Forbes Park, medyo delikado yun. Kaya pag-usapan nga natin ito. Ano bang plano ni Kiko Barsaga ng mga DDS sa People Power Tree nilang sinasabi? Doon nila gagawin sa Forbes Park. At papasukin di umano nila ang Forbes Park. Actually, napanood ko yung imbitasyon ngayon ni Kiko Barsaga ngayong araw. Medyo naiiba ang panawagan nito. Sabi niya, bukas ng gabi, papasukin natin ang Forbes Park. Imagine niyo yan. Sabi niya pa dito sa isang post, we have nothing to lose and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Ang hashtag niya, People Power, hashtag People Power, hashtag Marcos Resign. Yan yung mga post ni Kiko Barsaga. So medyo medyo delikado ito. Bakit medyo delikado? Unang-una, nananawagan ka ng people power at gagawin mo sa isang pribadong lugar. Yung private na lugar ang Forbes Park. Private na lugar ang Forbes Park. Hindi not normal na kung ang ipanawagan mo people power, doon ka mananawagan sa Mindiola, doon ka mananawagan sa Liwasang Bonifacio, doon ka mananawagan sa EDSA People Power Monument, or sa EDSA Shrine. Pero sa Forbes Park tapos people power, pag-aaklas yan kanino? Kasi alam naman natin ang people power. Pag-aaklas ng bayan. Pag-aaklas ng bayan. Pag-aalsang bayan yan. People power. Ngayon, mag-aalsa ang bayan saan? Doon sa Forbes Park?
So ibig sabihin, parang hindi na si Marcos ang direkta mong kinakalaban niyan. Kung si Marcos ang direkta mong kinakalaban, ay doon ka sa Malacanang, doon ka sa Mindiola. Ha? Kaya kung maghahayag ka laban sa administrasyon, o tama, doon ka sa Liwasan o kaya sa EDSA People Power Monument. Pero kung doon ka sa Forbes Park, ay mayayaman ang doon, nandun, pinakamayayaman sa Pilipinas. At ang mga paliwanag ni Kiko Barsaga, talagang ang target niya, yung mga mayayaman daw na nakatira doon, na mga kontraktor, mga politiko corrupt, na nandun sa Forbes Park. O sino yun? O ang tinatarget niya lagi, ang binabanggit, nandun daw ang bahay ni Romualdez, nandun daw may bahay din daw doon si Saldico. Ang papasuko nila ang Forbes Park. So pupuntahan nila ang bahay ni Saldico, pupuntahan nila ang bahay ni Romualdez at ng iba pang mga sinasabi nilang politikong kurap na nagpayaman daw sa anomalya. Medyo medyo may pagkaano ito. Naiiba itong panawagan ni Kiko Barsaga, medyo delikado ito. Pero may nakukuha siyang suporta, lalo na yung mga maiingay nung rally nung September 21. Halimbawa yung Kuya Park na tinatawag, yung si Mr. Lighter Boy, kasi siya yung naghanap ng handa na ba kayo? Handa na ba ang mga lighter nyo? Oh, yun, yung Kuya Park na yun. Nananawagan yun na suportahan daw si Barsaga, magkita daw bukas. Oh, gayon din yung Makata na DDS din. Lahat ito mga DDS na talagang maingay na nananawagan na kulang na lang manawagan sila ng ng pag-aaklas. Ha? Pero yung kanilang mga tono ng panawagan, nagkakaisa sila nila Barsaga na kumbaga patalsikin na si Marcos sa anumang paraan. Ginamit na nila ang impeachment, panawagan ng Marcos resign. Kaya lang yun nga, ang naiiba dito sa panawagan nilang ito, Forbes Park ito. Sigurado, nakalabas na ito sa media, nakalabas na ito sa publiko, naghahanda na sigurado ang mga residente ng Forbes Park. Mayroon diyang homeowners association siyempre. Ha? Mayroon niyang siyempre hihingi na yan ng security. At kung desisyonado, sila Barsaga na pasukin talaga yung Forbes Park, delikado yan. Nag-iimbita yan ng kaguluhan, wag naman sana. Pero ibang klase ito. Ibang klase talaga ito si Barsaga eh. Kaya lang, sana nauunawaan ng mga kasunod niya o yung mga naniniwala sa kanya kung ano yung itong papasukan nila. Medyo delikado ito. Ang mga DDS, hindi naman sila lahat nananawagan nito. Siguro dumidistansya rin sila kay Barsaga. Halimbawa, ang ibang mga DDS, hindi naman nila kinukontra si Barsaga, pero hindi naman sila sumasabay sa panawagan nito. May ilan lang. Pero sa Facebook page ng PDP Laban, nakapost yung mensahe ni Barsaga. Nakapost yung mensahe, doon ko nga napanood eh. Hindi natin alam sino ang mga nasa likod nitong mga grupong ito. Lalo na yung Kuya Park na yon, yung Makata na yon, kasi sila yung napaka-vocal na nagsasalita. Pero sa ngayon, sa mga Facebook pages, sa mga YouTube channel, sa social media, mga troll siguro, kinakalat nila itong October 12 nila. Talagang pinapanawagan nila ito. Ang nakakaano lang, gabi, 10 p.m. O yan pa, isa pa yan sa nakaka-intriga, 10 p.m. Mukhang kaya lang mayroong post si Attorney Jess Palces. Tingnan natin kung anong mangyayari, baka langawin 'yan. Pangalawa, baka sigurado bang magpapakita diyan si Kiko Barsaga. Kasi dati na daw itong nananawagan ng mga ganyan, hindi naman daw nagpapakita. Ay kung hindi ito magpapakita, ay kawawa naman yung mga napaniwala niya, napasunod niya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ah, yan yung yan sa ngayon ang masasabi natin, abangan na lang natin anong mangyayari sa kanila bukas. Pero medyo naiiba to, delikado ito. Una, magrarally ka sa harap ng private, pribado. Hindi public place to, private ito. At narito ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Siyempre, maghahanda rin sila ng seguridad nila, baka magkaroon ng kaguluhan. Siyempre, ina-anticipate nila yan. Ewan ko ano bang nito, ano bang ano bang plano nito ni Barsaga at ng mga DDS na nasa likod nito.
Ah, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang inyong Veritas. Magandang araw po.